Okay, ngayon pong hapon ay karangalan ko po na ihayag ang salita ng ating Panginoon kasi kaninang umaga po si Pastor Rafi po ang nagturo po sa ating pong daughter church sa Valenzuela. Kaya po sabi niya ako daw po muna yung magturo dito. Nakaka-bless lang po. Amen po ba? Bakit po? Kasi yung mga lingkod po ng ating Diyos dito sa GTC ay inihahayo na po ng Panginoon at marami na po tayong mga lugar na naaabot para po ipahayag ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon pong umaga, ay hapon na pala, gusto ko pong tanungin ng bawat isa, where are you? Amen. Kaya naman po, ngayong hapong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang kong Live the Change. Meron po ba tayo ditong mga first-timers sa mga oras na ito? Wow, sige po, palakpakan po natin yung ating mga first-timer sa lugar na ito. Alam po ninyo, sabi natin, we are where lives change. Tunay po na ang Panginoon ay nagbabago ng buhay ng tao, ng buhay ng mga tao na nagtitiwala sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagiging Diyos, at sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, malinaw yung sinasabi ng banal na kasulatan that if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bawat isa pong nagtiwala sa ating Panginoong Diyos ay mayroon pong pagbabago. Pero yon pong pagbabago na yon ay hindi po nagtatapos doon. Bakit po? Kasi yung pagbabago na nakamtan natin ng dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Kanya, humingi ng tawad at kinilala po natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas at ang Diyos na tumubos po sa ating mga kasalanan, natanggap po natin yung pagbabago o estado ng ating pamumuhay sapagkat ang bawat isa po sa atin ay tinuring na anak ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay dahil sa habag at awa ng ating Panginoong Hesukristo. But when we talk about live the change, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito ay hindi lamang po tayo basta tumanggap ng pagbabago kung hindi namumuhay po tayo ayon dito. Kapag tinanggap mo po si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, meron pong tunay na pagbabago na nangyayari po sa ating mga puso at kailangang ipamuhay natin ito sa araw-araw ng ating buhay. Hindi nga lang po tayo binabago sa loob, pero pinipili rin po nating isabuhay ang kalayaan sa lahat po ng mga bagay na pwede pa nating maranasan dito sa ating buhay sa mundong ibabaw. Bakit po? Kasi po ang pagbabago ay pinapanatili po sa pamamagitan po ng araw-araw na pagsuko sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig pong sabihin, hindi na po tayo nananatili sa nakaraan. Nagpapatuloy po tayo sa bagong buhay na inihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po kapag sinabi mong live the change, hindi lamang po ito pagtanggap ng pagbabago sa buhay, kundi lalakaran po natin at ipakikita ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang response po dapat natin in every happenings of our life or in every situation ng buhay natin ay nagpapakita po na merong nagbabago sa buhay natin simula nang kinilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya lamang po ang nangyayari sa ating mga Kristiyano o sa mga tao na nakakaranas po ng kapighatian, nakakaranas po ng pagsubok, nakakaranas po ng suliranin, nakakaranas po ng pambabato o pangliliit ng ibang tao sa kanyang buhay. Ano po yung ikinikilos natin? Hindi po ba madalas na kapag meron pong mga bagay o mga tao na nakagawa ng masakit
transit sa buhay natin, minsan po, ang buhay po natin bumabalik po sa kung saan tayo nakita ng ating Panginoon. Muli po tayong nagkakasala at bumibigay po tayo sa mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo na itong si Haring David, mayroon po siyang isinulat sa aklat ng Salmo at hayaan po natin na basahin ko ito sa inyo. Sabi po rito, "Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me." Yan po yung sinasabi sa Psalm 41 verse 9. Hindi po ba sa buhay natin, gustong-gusto naman po natin talagang magkaroon ng pagbabago. Gustong-gusto naman po talaga nating lumakad ng diretso sa ating Panginoon. Kaya lamang po, kapag yung taong nanira sa'yo, yung taong nagbigay ng sakit sa'yo, yung taong umaalimura at umaalipusta sa'yo, yung sarili mong kaibigan, yung taong pinagkakatiwalaan mo, alam po ninyo, napakahirap pong dalin yun. Mamumuhay ka pa rin po ba ng naaayon sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon? Sa Psalm 55, chapter 12, verse 14, sabi po rito, "If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I was enjoyed sweet fellowship at the house of the Lord as we walk about among the worshipers." Alam po ninyo, sa mga awit na ito, nagsalita po si Haring David tungkol sa pagtataksil ng kanyang pinakamalapit na kaibigan at tagapayo. Isang pinagkakatiwalaan niya pong tao ng maraming taon na nanatili sa tabi ni Haring David. Nagbibigay po sa kanya ng dakilang payo at ang tao pong ito ay walang iba kung hindi si Ahitopel. Kaya po sa hapong ito, pag-uusapan po natin ang kwento ni Haring David at ng kanyang tagapayo na si Ahitopel. Sino nga po ba si Ahitopel? Si Ahitopel po ay isa sa pinagkakatiwalaang tagapayo ni Haring David. At kilala po siya sa buong kaharian dahil sa kanyang pambihirang karunungan. At yan po ay mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 16 verse 23. Ano po yung sinasabi rito? Noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahitopel ay itinuturing na salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. Alam po ninyo, si Ahitopel, ganun po siya karunong. Ganun po katindi yung wisdom na ibinibigay niya every time na magpapayo po siya. Na kapag ka po siya nagsalita at may mga tao na humihingi ng payo sa kanya, ang iniisip po ng mga tao, yung payo niya ay para bang payo na nagmumula sa Diyos mismo. Na yung Diyos mismo yung nagsasalita sa kanyang kinakausap. Alam ko po marami po sa atin na merong mga kakilalang ganon. Na talagang pinagkakatiwalaan natin ang buhay natin. Na talagang every time nahihingi tayo ng payo sa kanila, may sasabihin sila sa atin, susundin po natin yung mga bagay na yon. Bakit? Kasi alam natin na itong tao na ito, lingkod ng Diyos, itong tao na ito, merong wisdom, merong kaalaman, magaling. At kapanipaniwala yung mga bagay na sinasabi niya. Pero alam po ninyo, paano na kaya kung kagaya ng ganitong pangyayari sa buhay ni Haring David, na itong taong pinagkakatiwalaan niya, sabi po doon sa binasa natin kanina, siya mismo yung nagtraidor sa kanya. Alam po ninyo, yung pain, madalas nararanasan po natin yan. Kapag ka yung taong gumawa ng masama sa atin, yung mga taong mahahalaga sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa binasa natin kanina matatanggap ko pa kung kaaway ko yung gagawa nito sa akin. Maiintindihan ko. Pero ikaw na isang kaibigan ko, magtatraidor sa akin, BFF kita.
Kasama kitang kumakain. Pero ginawan mo ko ng masama. How are you going to live your day kapag ganun na po yung nangyari sa buhay mo? Na yung mga taong inaasahan mong nagmamahal sa'yo, yung mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo, sila mismo yung gagawa ng hindi kaaya-aya sa'yo mismo. Ang sakit po nun sa puso, amen po ba? Kaya nga po sa mga oras na ito, napakahalaga po na pag-aralan po natin yung buhay nitong si Ahitopel at yung buhay nitong si Haring David. Kasi both of them experienced bitterness. Both of them experienced downside of their lives. Both of them naranasan na merong mga mahal sa buhay na tumalikod at gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanila. Pero mga kapatid, nakaranas silang pareho ng ganong bagay, pero magkaiba po ang kanilang tugon sa mga pangyayaring nalanasan nila sa kanilang buhay. Pagdating po sa 2 Samuel chapter 15, makikita po natin dito ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Yung pong pagtatangkang kudita o pag-aalsa nitong si Absalom laban kay David na kanyang ama mismo. Isipin niyo po yung sakit na pwedeng nararamdaman ni David during that time. Hindi lamang po isang tao ang nagtangkang agawin ang trono kung hindi sarili po niya mismong anak. Naranasan niyo na po ba yon? Na sa buhay mo, yung sariling kamag-anak mo, yung sariling kaibigan mo, yung asawa mo o yung magulang mo o yung anak mo ay gumawa ng isang bagay na makapagbibigay ng matinding sakit sa iyo. Ito po yung ginawa ni Absalom kay Haring David. At makikita po natin yan sa simula ng 2 Samuel chapter 15 verses 1 hanggang sa 2 Samuel chapter 17. Dito po sa mga Bible verses na ito, malinaw po na ipinapakita na ito pong si Absalom na anak ni Haring David ay nagpakitang gilas po sa mga tao. Doon po sa labas ng lungsod, kinamayan niya po yung mga Israelita. Tinulungan niya po yung mga humihingi ng katarungan. Bakit po? Kasi unti-unti niya pong ninanakaw yung mga puso ng mga tao sa Israel. Dahil po dito, sa mga bagay na ginawa ni Absalom, meron pong nagbabala na isang alipin kay Haring David. At ito po ay mababasa natin sa 2 Samuel chapter 15, verses 13 to 14. Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinakilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kausap, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem kung hindi nangangatim tayo kay Absalom. Magmadali tayo, baka abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Pagdating po sa verse 30, sinabi po rito, shortcut po natin yung kwento, okay po? Sinasabi ko po sa inyo yung mga mahahalagang pangyayari kung papaano nabuo po yung pagtatalo o pagtatraidor nitong si Ahitopel kay Haring David na kanyang kaibigan mismo. Sabi po sa verse 30, si David ay umiiyak at umakyat sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umaakyat. Alam po ninyo, nung nag-alsa na itong si Absalom, ang desisyon po ni Haring David ay tumakbo at pumunta po sa bundok ng olibo. Habang umiiyak po siya dahil mahal na mahal niya po yung kanyang syudad, ayaw niya po itong mawasak ng dahil sa digmaan. Kaya ganun na lamang yung kanyang desisyon. Pero alam niyo po ba, marami rin po ang nagtatanong, bakit hindi lumaban itong si Haring David para ipagtanggol ang kanyang bayan? Alam po ninyo, posible kaya hindi lumaban itong si David. Kasi sa mga oras na yon, alam niya sa puso niya na ang dahilan ng kaguluhang ito ay bunga ng sarili niyang kasalanan. Sabi po natin kanina, si Absalom ay anak ni David.
Pero ito pong si Absalom ay meron po siyang kapatid. Ang kapatid niya po ay walang iba kung hindi si Tamar. At si Tamar po ay ginahasa po ng kanyang kapatid din na anak na David na wala pong iba kung hindi si Amon. Kaya at that very moment po, alam ni David na yung mga bagay na pag-aalsa nitong si Absalom, yung mga bagay na ginagawa ni Absalom na hindi ka nais-nais, yung mga bagay na ito ay bunga ng pagtalikod niya, bunga ng kasalanan na ginawa niya sa kanyang mga anak sapagkat hindi niya binigyan ng hustisya yung pagkakagahasa dito po kay Tamar. Marahil dahil doon nagngit-ngit po at nagalit po ng todo itong si Absalom. Kaya naman po pinili niya na gumawa ng bagay kung saan magbibigay ng matinding pasakit sa kanyang tatay na si Haring David. Alam po ninyo, marahil din. Kaya hindi lumaban itong si David. Kasi nga po, anak niya si Absalom. Mahal na mahal niya ang kanyang anak at ayaw niya na siya mismo ang makapatay dito po kay Absalom. Alam po ninyo, habang nag-aalay si Absalom ng kanyang mga handog, sabi po sa 2 Samuel verse 15 to 12, habang nag-aalay daw po ng handog itong si Absalom, ano po yung ginawa niya? Ipinasundo niya si Ahitopel na taga-Gilo at isang tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat at naging tagasunod si Absalom. Nung mga oras po na yon, marahil, takot na takot po si Haring David. Alam po ninyo kung bakit? Kasi kakampi na po ng kanyang anak. Yung isa pang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan na wala pong iba kung hindi si Ahitopel. Napakatalino po ni Ahitopel, tama po ba? Napakatalino din po nitong si Absalom. Alam po ninyo kung bakit? Kasi during the war, alam niya na makikibaka siya. Humanap po siya ng kakampi na alam niya na talagang magagaling at alam niya na makakatulong sa kanya para makamit ang kanyang tagumpay. 2 Samuel chapter 15 verse 31. May nagbalita sa hari na si Ahitopel ay kabilang na sa mga kasabwat ni Absalom, kaya't nanalangin siya. Yahweh, sana'y gawin ninyong kahangalan ang mga payo ni Ahitopel. Alam na alam po ni Haring David eh. Naku, ang tindi na ng mga kakampi ni Absalom. Baka magkaroon ng tsansa na talagang umupo na siya sa pagiging hari. Kasi during that time, dineclare na mismo ni Absalom na siya na ang hari. At nung nakita pa nitong si Haring David na si Ahitopel kumampi na, ang tinding sakit po nun. Kasi hindi na lang anak niya, kung hindi pati yung kaibigan niya at yung tagapayo niya na kanyang pinagkakatiwalaan. Pero alam po ninyo kung anong naging response nitong si Haring David? Dumalangin po siya. At ipinagkatiwala niya po sa Panginoon ang lahat ng nangyayari na hindi maganda sa buhay niya. And at that very moment po, nakita niya po si Hushai. Si Hushai po ay isa din po sa mga tagapayo ni Haring David. Sabing gano'n ni Haring David, anong ginagawa mo dito? Mahal na hari, sasama po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Pero sabi po ni Haring David, huwag kang sumama sa amin. Manatili ka rito at pumanig ka kay Absalom. At ang gagawin mo, sa tuwing may ipapayo si Ahitopel, kokontrahin mo ang mga payo na gagawin niya. At nang sa gayon, hindi sila magtagumpay sa pag-aalsa sa ating bayan. Sa 2 Samuel po, verse 16, chapter 15 to 23, dito na po ipinakita yung mga payo na binitawan ni Ahitopel kay Absalom. Sabi po ni Ahitopel, ganito ang gawin mo. Kunin mo yung mga
aliping asawa ni Haring David at sipingan mo sila. Ito ay magpapakita na talagang ikaw ay wala ng relasyon at pinuputol mo na yung relasyon mo kay Haring David. Alam po ninyo, nagustuhan ni Absalom yung payo ni Ahitopel. At ang ginawa niya po, doon sa taas ng kanilang tahanan, yung rooftop na sinasabi sa awitin natin kanina. Ang tawag po doon ay parapet, na kung saan meron pong tahanan, na meron pong 4 na sulok at meron pong mga walls. And every time po na pupunta ka doon sa lugar na yon, ay kitang-kita po ng buong sambayanan ang lahat ng mga bagay na gagawin mo. Ang ginawa po nila, nagtayo po sila ng tolda doon. At ito pong si Absalom, sinipingan po yung mga aliping asawa nitong si Haring David. Kung iisipin mo po, meron po bang matinong tao, kaibigan mo pa, ang magpapayo ng ganon sa anak ng kaibigan mo? Ito po ay isang karumal-dumal na pagpapayo. Ito po ay isang karumal-dumal na gawain na nagbigay po ng matinding pasakit kay Haring David. Ito po ay isang pagpapakita ng malaking kahihiyan kay Haring David. Bakit po? Kasi inangkin na ni Absalom ang lahat-lahat sa kanyang ama. At hindi po doon natapos. After pong magbigay ni Ahitopel ng payo kay Haring David, alam po ninyo, nagsabi na naman siya dito kay Absalom. Sabi po ni Ahitopel, Haring Absalom, mahina po si David ngayon. Wasak ang puso niya nang dahil sa mga pangyayari. Basahin po natin yung sinabi niya. Sabi po sa 2 Samuel 17, 1-5, sinabi ni Ahitopel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 tauhan at ngayon ding gabi hahabulin namin si David. Sasalakayan ko siya habang pagod pa siya at nanghihina, malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Biruin po ninyo, saan kaya nanggagaling yung matinding galit ni Ahitopel para magbigay siya ng ganitong payo? Ngayon, nanghihina na yung tatay mo. Tara na, lulusubin ko siya. Bigyan mo lamang ako ng tao. At ako mismo, sabi niyang ganon, ako mismo ang papatay sa kanya. Ang hari lamang ang aking papatayin. Sobrang personal po yung galit nitong si Ahitopel kay Haring David. Nung narinig po ito ni Absalom, sabi niyang ganon, maganda yung payo mo, pero pakinggan din muna yung payo ni Hushai. Kaya nga po dito makikita natin na ang Panginoon po kumikilos talaga sa buhay ng mga taong lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Ano po yung payo na binigay ni Hushai? Sabi po ni Hushai, Absalom, alam na alam mo na ang tatay mo ay isang mandirigma at magaling na hari. Kapag nilusob mo siya ngayon at natalo ka niya, mawawala ang tiwala sa iyo ng lahat ng Israelita. Alam po ninyo, at that very moment, sabi ni Absalom, maganda yung payo mo. Ayan ang susundin ko. Nung nalaman po ni Ahitopel na yung payo ni Hushai ang sinunod nitong si Absalom, ano po yung ginawa ni Ahitopel? 2 Samuel chapter 17 verse 23. Nang malaman ni Ahitopel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ang asno, matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Alam po ninyo nang mapagtanto ni Ahitopel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi po siya sa bahay, inayos po yung kanyang mga ari-arian at nagpakamatay. Isa po itong malungkot na karanasan sa isang dating respetado at matalinong tao.
Pero ano po yung nangyari sa kanya? Sa wakas po ng kanyang buhay, namatay po siya ng walang kabuluhan. Bakit po kaya itong si Ahitopel ay galit na galit kay Haring David? Ano po kaya yung dahilan niya? Bakit ganito na lamang yung payo na ibinibigay niya at nagtraidor po siya sa kanyang kaibigan na si Haring David? Balikan po natin yung kwento sa 2 Samuel chapter 23 verse 34. Sabi po rito, si Eliphelet, anak ni Ahasbai, taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitopel na taga Gilo. Sino daw po yung anak ni Ahitopel? Si Eliam. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 3, sabi po rito, ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Kung papansinin po natin dito sa mga Bible verses na ito, maliwanag po na ipinakikita na si Bathsheba po ay apo nitong si Ahitopel. Kaya pala ganun na lang yung pagngingit-ngit niya. Kaya pala ganun na lang yung galit niya. Kasi there was a time na itong si David ay gumawa ng masama sa miyembro ng kanyang pamilya. At itong mga bagay na ito, hindi agad-agad natanggap ni Ahitopel. Naisip niya na itong hari na ito kayang gumawa ng masamang bagay sa akin mismo na kaibigan niya. Pero ano yung ginawa nitong si Ahitopel? Kinimkim niya lahat ng galit niya kay Haring David at hindi nila nagawang pag-usapan yung mga bagay na yun. Kaya nga po, makikita natin, di po ba, nung nilapitan po nitong si Absalom, si Ahitopel, sabing ganon, pinuntahan po siya doon sa Gilo. At nung pumasok na pong muli itong si Absalom para salakayin ang kanilang bayan, kasama niya na po itong si Ahitopel. Kaya po sa kwento, makikita natin, kaya pala ganoon na lamang katindi yung galit nitong si Ahitopel kasi sumabog na yung galit niya, yung kinikimkim niya sa puso niya sa mga bagay na ginawa sa kanya at sa ginawa ni Haring David sa pamilya niya. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin minsan ganun po tayo eh. May mga taong nakakagawa po ng kasalanan sa bawat isa sa atin. May mga tao po na kumikilos, nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda sa atin. Alam po ninyo, tunay na sakit, tunay na kapaitan. Kapag pinag-uusapan po natin yung salitang kapatawaran, hindi po ito basta-basta. May totoong sakit na kailangang harapin. Ang pagtataksil po, ang pagkasira ng tiwala, ang matinding galit. Pero ano po yung epekto ng kapaitan sa bawat isa sa atin? Alam po ninyo, yung kapaitan na naranasan ni Haring David, hindi po siya nasaktan eh. Pero ang nasaktan po ng matindi ay walang iba kung hindi si Ahitopel. Meron nga pong kasabihan na ang kapaitan daw po sa buhay natin ay parang pag-inom ng lason at hinihintay ng kaaway mo na ikaw na ang mamatay. Ano po yung ibig sabihin nun? Unti-unti po tayong sinisira ng mga pasakit na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Kaya nga po gusto kong sabihin sa inyo sa mga oras na ito, alam ko po na bawat isa sa atin, sa araw-araw ng buhay natin, nasasaktan pa rin po tayo. Meron na mga offense na nangyayari sa bawat isa sa atin. Merong mga tao na nagbibigay ng pasakit sa atin. May mga tao na gumagawa ng masama sa bawat isa sa atin. At yung mga bagay na yon, yun po yung nagbibigay at nagwawasak ng pagkatao natin. Yun po yung mga bagay na nagbibigay ng sugat sa puso natin. But what I would like to tell you right now, every heart wounded has two roads. It's either you choose Ahitophel's road or you choose David's roads. Mga kapatid, walang kahit na sinong tao na ligtas
sa mga bagay na hindi mabuti sa buhay natin. Pero kahit makaranas ka ng anumang pasakit, iwanan ka ng mahal mo sa buhay, traidorin ka ng isang kaibigan, magsabi ng masama sa iyo ang lahat ng tao sa paligid mo, how will you respond? Are you going to choose Ahithophel's road? Or are you going to choose David's road? Ano po ba yung ginawa ni Ahitophel? Number 1, Ahitophel resented the offense. But David released the pain that he had in his heart. Sa 1 Samuel chapter 24, makikita po natin doon na ito pong si Haring David ay pinagseselosan po ni King Saul during that time. Tama po ba? And one day po, itong si Haring David, nagkaroon po siya ng pagkakataon para patayin na itong si Haring Saul. Pero ano po yung sinabi ni Haring David? I will not stretch out my hand against my Lord, for He is the Lord's anointed. Alam mo mga kapatid, every time na merong gagawa ng masama sa iyo at gagawa ng hindi mabuti sa inyo, mas mabuti po na i-release natin yung sakit na nararanasan ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi hindi mo po kailangang gumante para lang magkaroon ka ng katarungan sa buhay mo. Minsan po, yung pagpapatawad, yun po yung tunay na tagumpay. Pero kung ikaw po ay magiging kagaya ni Ahitophel, na kung saan he resented the offense, nagtanim po siya ng galit, kiningkim niya po yung mga bagay na ginawa sa kanya ni Haring David. Alam po ninyo, sobrang posible na itong si Ahitophel, hindi niya po napatawad si Haring David sa mga kasalanan na nagawa sa kanya. Kaya nga po, instead na pag-usapan, instead na i-release, instead na magpatawad, kinimkim niya po yung galit at nagplano po siya ng paghihiganti. Kaya nung nakahanap po siya ng pagkakataon, sumabog po lahat ng galit niya at dumating po mismo sa pagkakataon na siya mismo gusto niyang patayin si Haring David. Pero alam po ninyo, hindi siya nagtagumpay dun eh. Hindi niya nasira yung katauhan ni Haring David, bagkus sinira niya yung pagkatao niya mismo. Alam niyo mga kapatid, ang sama po ng loob, pag hindi mo pinakawalan yan, yan po ay magiging lason sa puso ng sino mang nagkikimkim ng galit nang dahil sa mga pasakit na naranasan niya po sa kanyang buhay. Ano pa po yung ginawa nitong si Ahitophel? He ran ahead of God. Nung pong nireject ni Absalom yung kanyang mga payo, ano po yung ginawa niya? Nagpakamatay po siya, di ba? Bakit? Kasi nawalan siya ng tiwala na magkakaroon pa ng pag-asa na manalo. Itong si Absalom. Nung mga oras din po na yon, he is very confident doon sa payo na ginawa niya. He is very confident po sa sariling lakas niya, sa sariling talino niya. Kaya nga po, gayon na lamang na pinangungunahan niya yung mga plano ng Diyos sa buhay nila. Alam nyo, kung nauuna po ang bawat isa sa atin o pinangungunahan po natin yung plano ng ating Panginoon, alam nyo, sa huli, ito po yung ikakapahamak ng bawat isa sa atin. Kapag ka nasa sufferings ka, kapag ka nasa pagsubok ka, never run ahead of God. Huwag mo pong panghawakan yung sarili mong kakayanan. But trust God's perfect timing in your life. Kahit nasasaktan ka na, kahit nahihirapan ka na, kahit hindi umaayon yung takbo ng sitwasyon sa buhay mo,
Huwag mo pong pangunahan yung will ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi meron pong kadahilanan kung bakit nararanasan natin itong mga bagay na ito. If Ahithophel ran ahead of God, David relied on God. Nung pong si Absalom, nagre-rebelde na po sa kanya, alam po ninyo at that very moment, pinili po ni David na hindi po manipulahin ang sitwasyon. Pinili niya po hindi lumaban. At sa kanyang panalangin, sinabi po ni Haring David, kung kalooban ng Diyos, ibabalik niya ako sa trono. Hindi po siya lumaban para sa posisyon. Hinintay niya po yung perfect timing ng Panginoon para sa buhay niya. Yung pong taong nagtitiwala sa Diyos, hindi niya po kailangang magmadali. Hindi niya po kailangang maghigante. Bakit? Kasi may perfect timing po ang ating Panginoong Diyos. Another road that Ahithophel take is that he raged silently. Pero ito pong si Haring David, he repented sincerely. Alam po ninyo, hindi nakayanan nitong si Ahithophel yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. At ito pong pain na nararamdaman niya sa puso, kumukulo po sa kanyang kaloob-looban. At nung nakahanap po siya at nakakita po siya ng pagkakataon, alam po ninyo, sumabog po lahat ng kapaitan na meron siya sa kanyang kaloob-looban at ito po yung naging daan kung bakit nawasak yung pagkatao niya. Alam po ninyo, yung galit na hindi po natin nilalapit sa ating Panginoon, ito po yung galit na unti-unting sisira sa ating mga sarili. Ito po yung galit na unti-unting sisira sa ating mga pagkatao. Pero ito pong si Haring David, he repented sincerely. Sa Psalm 51, sabi po rito, after being confronted by Prophet Nathan, David did not make excuses. He confessed his sin and asked for a clean heart. Alam po ninyo, hindi lang naman po si Ahithophel yung nagtraidor dito kay Haring David. Maging si Absalom po. At marami pa pong tao ang gumawa ng hindi kaaya-aya sa kanya. Si Haring Saul. Pero ipinapakita din po sa kwento nitong si Haring David na siya din po mismo nagkakamali, na siya din po nagkakasala. Pero the moment he learned na siya ay nagkamali at nakasakit ng kapwa niya, ano po yung kanyang pamamaraan? Hindi po siya naggawa ng excuses. Hindi po siya naghanap ng kahit na sinong tao na sisisihin. Kung hindi siya po mismo, tinatanggap niya lahat ng kanyang pagkakamali. And the moment he learned those things, humihingi po siya ng tawad sa ating Panginoon. Kaya nga po, siya din po yung nagsulat sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bakit po? Kasi ang pusong marunong magsisi, ito din po yung pusong marunong magpatawad. Kaya nga po kahit ano pang kasalanan ang gawin ng lahat ng tao against you, kung ipinamumuhay mo yung pagiging Kristiyano mo, yung pagbabago na tinanggap mo mula sa ating Panginoong Hesukristo, kahit naggaano kasakit yung idinudulot nito sa iyo, handa kang magpatawad. Bakit? Kasi alam mo, merong Diyos na nagpatawad sa iyo. Amen po ba? Sa bandang huli po, ano po yung naging bunga ng mga bagay na ginawa ni Ahithophel? He ruined himself. 2 Samuel chapter 17, verse 23. Ito po yung binasa natin kanina, na nung nireject yung advice niya, hindi niya matanggap yung kahihiyan. Kaya naman kinitil niya yung sarili niyang buhay. Kasi kapag ang tao hindi po marunong magpatawad, alam po ninyo,
sarili niya po yung kanyang sinisira. Pero itong si Haring David, he received healing. Kaya nga po, sa banal na kasulatan, ang sabi po, David was a man after God's own heart. Kasi hindi po siya perpekto, nagkakamali po siya. Nasasaktan din po siya. Nakakaranas din po siya ng matinding pagsubok, nakakaranas po siya ng matinding sufferings. Pero sa kabila po ng lahat ng bagay na yon, ito pong si Haring David, lubusang nagtiwala sa Panginoon at nabuhay po siya ng naaayon sa mga bagay na gusto ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kaya naman po, tinanggap niya ang kagalingan sa lahat ng mga bagay na naranasan niya na hindi kaaya-aya. Alam po ninyo, bilang pagwawakas, nais ko pong i-share sa inyo yung isang istorya na kung saan ito po ay kwento ng buhay ni Peter Tanchi at ng kanyang anak na si Joy Tanchi. Isang araw po ng buhay nila habang naglilingkod po sila sa ating Panginoon at naglilid po ng Bible study. It was a Friday night na kung saan meron pong mga magnanakaw na pumasok sa kanilang tahanan habang sila po ay wala sa kanilang tahanan. Ang naroroon po yung kanilang mga anak. And at that time, si Joy Tanchi po is only 15 years old. At nang dahil po sa napakapangit na pangyayari na yon sa buhay nila, ito pong bata na babae na ito, that she doesn't even know, and she didn't even experience her first kiss, was raped by 7 men during that night. Alam po ninyo, nung nalaman ito ng kanyang mga magulang, pag-uwi nila sa kanilang tahanan, all the family members was so devastated. Wasak na wasak yung kanilang puso. And this family has all the reason to choose the road of Ahithophel. Pero alam po ninyo, hindi nila yun ginawa. Kasi ipinamuhay po nila yung salita ng Panginoong Diyos na kanilang pinag-aaralan. Dumating po yung time na nagkaroon po ng lead para mahuli yung mga nagnakaw at gumahasa po dito kay Joy. Pero alam niyo po ba, they chose to forgive those person. Nasaktan sila. Grabing sakit. Pero nagawa po nilang magpatawad. Alam po ninyo, after that, akala daw po ni Joy, hindi niya na magagawang magtiwala sa kahit na sinong lalaki. Every time daw po na meron siyang makikitang lalaki, natatakot po siya. And then the Lord spoke to her. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Joy, hindi lahat ng lalaki kagaya nila. Nagdala po ng isang tao ang Panginoon sa buhay nitong si Joy. At alam po ninyo, ngayon may asawa na po siya. Meron po siyang 6 na anak. Ginagamit po siya bilang isang counselor sa mga babae na nakaranas din ng pasakit na kagaya niya. Alam po ninyo, that pain that they experience, pwede pong nawasak sila. Pero hindi po yun nangyari. Alam po ninyo kung bakit? Kasi nagawa nilang isuko ang lahat ng laban nila sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. I remember po sa buhay ko din, I experienced bitterness in my life. Kasi feeling ko, everything that is happening in my life
is against all odds. And that was during 2010 when I was diagnosed with cervical cancer. Alam po ninyo, nakita po sa aking check-up, meron daw po akong CIN. Sabi po ng OB-GYN, pa-biopsy natin. And yung result po ng biopsy, positive cancer cell. Nung nalaman ko po yun, buo po yung loob ko. Sabi ko, Panginoon, ikaw yung Diyos na dakilang manggagamot. Kaya mo kong pagalingin. Alam po ninyo, every month, nasa ospital ako, nagpapa-check up po ako. Pero 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, the result was the same. Positive with cancer cell. Alam niyo, nagsimula pong gumuho yung mundo ko eh. Kasi may mga tao ding nagsasabi sa akin, paano kang makakapanalangin ng mga may sakit? Eh ikaw nga mismo may sakit din. Tapos nakikita ko na po, yung asawa ko, pagod na pagod sa trabaho, para makahanap po siya ng pera para i-provide sa mga medications ko, sa pagpapacheck up ko. And during that time, pwede po akong magrebelde sa Panginoon eh. Kasi ang sakit-sakit po sa puso. Pero alam niyo po ba, at that very moment, natutunan kong isuko ang lahat sa Panginoon. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, itong buhay ko nanggaling sa'yo. Kaya kahit kailan mo kunin, handa po akong isoli sa'yo. At that very moment din po, kinausap ko na yung mga kapatid ko, yung nanay ko. Nay, ano man mangyari sa akin, alagaan niyo yung mga anak ko. Kasi mga bata pa sila. Parang ang tindi ng laban ko nung mga oras na yun. Wasak na wasak yung pagkatao ko. At para bang wala ng kapag-asahan. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, anak, sa kahinaan mong yan, nakikita ang kalakasan ko. At sabi ko sa Panginoon, Lord, hanggang sa huli ng buhay ko, maglilingkod po ako sa iyo. At maligaya ako. Kasi alam ko, nakasakasama kita sa laban kong ito. Alam po ninyo, after that, yung huling check-up ko po, after 1 year of that season ng buhay ko, sabi po ng OB-GYN sa akin, after ng pap smear, himala anak, you are cancer-free. Alam niyo mga kapatid, totoo po yung sakit eh. Pwedeng yung iba sa atin, nasaktan ng mga minamahal natin. Pwedeng yung iba sa atin, nakakaramdam ng sakit. Kasi meron tayong karamdaman, para bang wala tayong kapag-asahan. Tinaningan na ng doktor. O pwedeng ang sakit-sakit din ng puso mo ngayon. Kasi meron kang mga pangarap. Pero alam na alam mo yung kakulangan ng iyong pamilya at hindi kayang i-provide yung pag-aaral mo. And these situations ng buhay natin, nagbibigay ng sakit sa atin eh. Pero mga kapatid, napakahalaga po ng response natin sa mga ganyang sitwasyon ng buhay natin. Minsan kasi pilit tayong lumalaban. Pero alam nyo mga kapatid, ang tunay na laban ay hindi sa atin. Kasi ang laban mo, laban ng ating Panginoong Diyos.
Ang pwede mong gawin ay magkaroon ka ng buhay na suko sa harapan ng ating Panginoon. Lord, kahit ano ang sitwasyon ko, kahit may mga taong umiwan sa akin, kahit may mga taong magmaliit sa akin, I will live the change. I will respond positively sa lahat ng mga pangyayari na yun. Magpapatuloy ako sa paglakad sa iyo kasi lahat ng sakit ko, lahat ng kapighatian ko, ang kakulangan ko, matatagpuan ko lamang ang kapunuan sa presensya mo, aming Panginoong Hesukristo. Pwede po ba sa mga oras na ito, tumayo po yung bawat isa sa atin? And during that negative happenings in my life, alam niyo po, the song that we are going to sing is a song that really ministered to me. Ito po ay isang awitin na kinompose po ng aking kaibigan. Ang sabi po ng lyrics, "Here is my pain, Lord. Take it, remove it. Take all my loneliness, these troubles in my heart. For you are my confidence, my strength, the light beyond the dark. And I will cast all my fears upon you." Sambahin po natin ang ating Panginoon at habang inaawit natin ito, awitin natin bilang isang panalangin na nanggagaling sa ating mga puso. Suffering spirit, Lord, take it soon. I cannot bear it all. I'm getting weak, Lord. Take it all away. This I pray to you. Burdened heart, not healing wounds. A suffering spirit, Lord, take it soon. I cannot bear it all. I'm getting weak, Lord. Take it all away. This I pray to you. Here's my pain, Lord. Take it, remove it. Take all my loneliness, the troubles in my heart. You are my strength, my confidence, the light beyond the dark. I cast all my fears upon you. Here's my pain, Lord. Take it, remove it. Take all my loneliness, the troubles in my heart. You are my strength, my confidence, the light beyond the dark. I cast all my fears upon you. Here's my pain, Lord. Take it, remove it. Take all my loneliness, the troubles in my heart. You are my strength, my confidence, the light beyond the dark. I cast all my fears on you. Here's my pain, Lord. Take it, remove it. Take all my loneliness, there's troubles in my heart. Strength, my confidence, the light beyond the dark. I cast all my fears upon you. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng nararanasan namin sa aming mga buhay, na nagbibigay po ng mabigat na puso sa amin,
mga pangyayari na nagwawasak ng aming mga pagkatao, mga sitwasyon na nagbibigay ng kaguluhan sa aming mga isipan, mga bagay na nagbibigay ng sakit sa aming mga puso at sa aming isipan. Wala pong ibang makapagbibigay ng kagalingan nito kung hindi ikaw lamang aming Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa mga oras na ito, aming Ama, iniaalay namin sa iyong paanan ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa aming mga buhay. Ang lahat ng mga bagay na nakasakit sa amin ay ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat sa presensya mo, mayroong tunay na kapayapaan, mayroong tunay na kagalakan. Naniniwala kami, Panginoon, na habang buhay kami ay makakaranas po kami ng mga offenses, Panginoon. Pero sa mga pagkakataon na ito, aming Ama, every time po na makakaranas kami ng mga bagay na makapagbibigay ng sakit sa amin, ang dalangin namin, Panginoon, ay matuto kami na tumayo, manindigan at manampalataya na meron po kaming Diyos na kasakasama sa buhay namin. Meron po kaming Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Diyos na hindi kami iniiwan at Diyos na hindi kami pinapabayaan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa mga oras na ito, alam po namin na mayroon kaming kapayapaan sapagkat Ikaw, Jesus, ang naghahari sa aming mga buhay. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyong kapangyarihan. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming mabubuhay para sa karangalan at sa kadakilaan ng iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. At sa mga oras po na ito, tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Sumainyo ang pagpapala, ang kapayapaan, at ang katiwasayan ng buhay na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga oras na ito, hahayo ang bawat isa sa atin sa lugar na ito, dala-dala ang pagpapala ng dahil sa kabutihan at sa habag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.